ang Pangulo dahil nga dun sa pagpapatuloy ng gulo dyan sa Middle East. Mga kapanayam natin ang chairman ng Manibela. Walang iba kundi si Boss Mar Valbuena. Sir Mar, welcome to the program. Magandang umaga po. Good morning. Ayun, naputol si Sir Mar. Paki-contact na lang ho natin at pag-usapan nga natin ito kung anong reaksyon nila dun sa pagbawi sa suspension ng taas pasahe. At marami ho kasi sa ating mga kababayan ang napapatanong, ano na bang balak ng gobyerno after ng lahat-lahat ng mga kaguluhan? And of course, ito nga bumabalik ang usapin ng excise tax. 'Di ba? Isa ho ito sa malaking reason kung bakit mataas din ang presyo ng gasolina dito sa ating bansa. Ang presyo ng produktong petrolyo dahil nga ho sa excise tax na iyan na ipinataw sa mga produktong petrolyo. Now, ating mga kapanayam, si Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning, Sir Mar. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Sir Ramsey. Magandang umaga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Sir, ano pong reaksyon ninyo dito sa pag-aaral ng pamahalaan na magkaroon ng pagbawi sa suspensyon sa taas pasahe ng mga pampublikong sasakyan? Opo, matagal na po natin na ipinapanawagan na bawiin na po yung suspension nito at maipatupad na po yung fare increase. Siguro hindi na po masakit ito sa ating mga kababayang manggagawa dahil tataasan naman na yung kanilang sahod kahit papano dahil kung titignan natin, Sir Ramsey, ay piso lamang naman po ang hinihiling natin o kahit 2 piso po. Okay. 1 peso to 2 pesos. Sir Mar, sapat na ho ba ito para sa kikitain ng ating mga tsuper? Sa totoo lang, Sir Ramsey, kung ikukumpara doon sa itinaas na presyo ng mga produktong petrolyo ngayon, ay malayong malayo yung piso sa 2 piso na increase po na ipatutupad ng LTFRB na ibibigay din sa atin ng ating mahal na Pangulo. Ganun pa man ay malaking bagay na rin po ito. Pero kung ikukumpara po, napakalayo talaga dahil sa susunod na linggo, 9 na piso na naman ang itataas nito kahit naman hindi pa nagtataas o may mga stock pa naman itong mga oil companies. Now, pagdating dito sa usapin ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano ho ba masasabi ninyo na parang, di ba, nagkaroon ho ng batas regarding excise tax. Nararapat ho ba na magkaroon na ho ba ng suspension uli sa excise tax pagdating sa presyo ng mga produktong petrolyo, Sir Mar? Wala naman pong ipinatupad na suspension sa mga produktong petrolyo. Sa LPG lang at kerosene ito, Sir Ramsey. Kaya nalulungkot tayo dahil anong panahon na ngayon, 2 linggo na lang, Agosto na, pero hindi man natin siya naramdaman kasi nga yung pinapanawagan natin suspension sa krudo at sa gasolina na siyang ginagamit namin sa pamamasada. Hindi naman po kami gumagamit ng LPG, hindi naman po kami gumagamit, wala naman pong makina na di-kerosene. May narinig na po ba tayo na makina na pampasada o kahit private, kerosene po ang ginagamit? Wala naman po. Doon po nilagay yung suspension dito sa excise tax na kumbaga para naman tayong pinagluloloko po talaga eh. So anyway, Sir Mar, pagdating naman po dito sa sinasabing panibagong ayuda, kayo ho ba isang-ayon dito at ano ho nakikita ninyo na dapat na hong gawin ng pamahalaan bukod sa pag-aayuda sa ating mga tsuper? Talaga pong kailangan po na matutukan yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, magkaroon ng pangmatagalang solusyon, na magkaroon tayo ng pangmatagalang stock habang may mga conflict o giyera sa gitnang silangan. Nang sa ganun po, hindi puro ayuda pero siyempre hindi naman po natin ito tinatanggihan, Sir Ramsey, di po ba? Sila nga po, di ba, bilyon-bilyong piso itong mga kinukurakot ng mga nasa ahensya ng gobyerno. Sa atin, barya-barya lang pero kahit papano nakakatawid sa ating mga kababayan. Sir Mar, lastly, kung kayo po ay tatanungin after nito mga serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ano mga susunod na hakbang ninyo? Kami po ay makikiisa dito sa malawakang protesta sa araw ng SONA upang ipanawagan itong pag-iimbestiga hindi lamang po dito sa
mga produktong petrolyo, pati itong ginagamit natin na kuryente. Oho. Wala na pong ginawa kundi pahirapan, dagdagan ng bayarin ang taong bayan. At ang kinikita nila ay napupunta na lamang dito sa mga taas presyo po na hindi mapigilan at hindi natin alam kung bakit ganun ka-inutil ang Department of Energy, itong si Secretary Sharon Garin. Simula nang umupo po ito, wala tayong nakita na magandang ginawa nitong secretary na ito. Puro kainutilan lang, Sir Ramsey. Dapat ka na talagang mawala dyan. Kung ayaw ako paalisin ng presidente at inutil ako na po mismo ang aalis kung ganyan po ang trabaho na binibigay natin sa sambayan ng Pilipino. Mensahe niyo po sa ating mga mananakay, lalong-lalo na't nakaamba na naman po ang pagtaas ng mga produktong petrolyo, Sir Mar. Nananawagan po tayo sa ating mga mahal na mananakay na sana po ay matulungan nyo kami na maitawid man lang at makasurvive dito sa krisis na ito. Hindi po para magpayaman kami dito sa piso, 2 piso po nahihingin po namin. Sana po ay maunawaan po ninyo ang dinaranas po namin na hirap dito sa taas presyo ng produktong petrolyo na talagang direkta po kaming tinamaan. Sir Mark, kung tatanungin, magkano ho ba ang magiging dagdag sa kita with the 1 peso or 2 peso increase sa pamasahe kung ito'y maaprubahan? Kung 16 po ang sakay namin sa isang jeep na average na mapupuno po kami, kahit papano makakasapat po ito, Sir Ramsey. Siguro aabutin naman ng 90 pesos sa maghapon hanggang 120 pesos. Depende po sa ikot ng pamamasada. Ang laki nun, sir. Dami ng ikot. Ang laki nun, ha? Malaki-laki na po yun, Sir Ramsey. Kung ikukumpara mo sa bilyong piso na kita nila, baka lugi pa po ang pamahalaan. Doon sa 100 piso na idadagdag po nakita ng tsuper. Ay, grabe. Anyways, Boss Mar, nako sana naman po may magandang balita ho para sa ating mga tsuper. At maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Ayan po si Sir Mar Valbuena, ang chairman